Nais ko pong lahat po kayo ay makinig na mabuti, lalo na yung mga madadaldal, lalo na yung mga masasakit magsalita, na hindi nag-iisip yung mga binibitawang salita. Amen? Dahil ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa mga kasalanan ng dila. No? So, pwede po ba tayong manalangin? Ngayon pa lang ay medyo mag-isip-isip ka na. Dahil wala nga pong lihim sa Panginoon. Yung iniisip mo, yung sinabi mo ng lihim, patalikod, lahat po yan ay alam ng Diyos. Alam ng Diyos lahat, ang lihim natin. Na sa huling panahon, sa paghukom, iyahayag pong lahat yan. Amen? So tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan, aming Ama sa langit, napakapalad po namin na meron kaming Ama at isa ring Diyos na labis na nagmamahal sa amin. Ngayon pong umaga ay pinapayagan po namin ang banal na Espiritu na kami ay sumbatan sa lahat ng aming inisip, sinabi at ginawa ng lihim. At kami po'y humihingi ng tawad sa lahat ng ito. Mamaya po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mensahe, sumbatan mo po kami ng matindi at itulak kami sa pagsisisi at pagtalikod sa lahat ng kasalanan ng aming mga dila. Panginoong Hesus, salamat sa iyong dugo. Alam po namin na lahat ng aming kasalanan, ginagawa at gagawin pa, ito'y binayaran mo na. Kailangan lang namin itong ipahayag sa iyo at talikuran. Kaya ngayong umaga, Banal na Espiritu, bigyan mo ako ng katapangan, kapangyarihan at karunungan upang ipahayag ang iyong salita sa bawat isa. At ang iyong matinding presensya, O Diyos, ang kumilos sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus ay pinalalayas namin ang lahat ng mga demonyong espiritu na siyang hahadlang sa pakikinig namin ito. Hinihingi namin na yung banal na dugo na siyang lumukob sa aming matay nga, na ang salita mo lamang, Panginoon, ang aming marinig. Hindi ang tinig ng kaaway. Kaya, Ama, nagpapasalamat po kami ng labis. Alam mo ang lahat ng amin lihim. At sa umagang ito, sa mensaheng ito, ay sasabihin namin lahat ang amin lihim sa iyo. Upang hindi mo na kami hatulan pagharap namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Amen and amen. So, palakpakan natin ang Diyos. Yung matinding palakpak. Lagi niyo pong iisipin na ang Diyos ay buhay. Siya po'y makapangyarihan at kita niya ang bawat isa. Tayo, ako, kaya ko lang tumingin sa isang tao. 2 tao, palipat-lipat, one at a time. Pero ang Diyos, kayang tingnan ng buong daigdig ng sabay-sabay. Iyan ang Diyos na ating kinikilala. Amen? So, ang ating pong pamagat ng ating mensahe ngayon, hindi ka hukom, huwag kang humatol. Pwede po ba nating basahin ng malakas? Sabihin mo naman yan sa katabi mo. Amen, no? So, hindi ako hukom, hindi ako dapat humatol. Ganon din po kayo. Hindi kayo hukom, kaya hindi tayo dapat humatol. Bakit kaya ganitong katindi ang salita na ito? Ang nagsalita po nito mismo ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil meron lang po tayong isang hukom, at yan po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong role dito sa ilalim ng langit ay tagasunod. Tagatupad ng kautusan, hindi tayo tagahatol. Hindi tayo hukom. Amen?
Matthew 7:1. Do not judge and criticize and condemn others, so that you may not be judged and criticize and condemn yourself. So wag daw po tayong humatol, mamintas, 'di ba? Pumuna ng pumuna sa iba. Sapagkat tayo din ay hahatulan kung ano yung inihatol mo sa iba. Basahin po natin sa Tagalog. Matthew 7:1 and 2. Huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos. Sabihin nga natin, Diyos. Ayon sa paghatol nyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit nyo sa iba. Nandun na yung explanation doon. So ano man yung bitawan mo sa ibang tao, iyan ay babalik din sa'yo, gagamitin ng Diyos na panukat para sa'yo. So, kailangan pala nating maging watchful sa ating mga sinasabi. Limbawa, sabihin, alam mo, chismosa yan eh. Magiging chismosa ka din. Kasi yun ibabalik sa'yo eh. Di ba? Alam mo, balas-ubas yan eh. Dami kong sinabihan ng ganyan. Diyos ko, patawarin. Lalo humingi ako ng tawad sa Diyos, ano? At nawa, hindi ako maging balas-ubas. Ang dami nating binibitawang salita na hindi dapat. Nakakasakit tayo ng damdamin. Di ba tayo? Hindi man tayo makasuntok sa iba. Ang gusto natin, makasakit man lang sa salita. Hindi kasi natin alam itong salita na ito. Na ano man yung binibitawan nating salita sa iba, babalik yan sa atin. Gagamitin yan ng Diyos against us. Nakakaiyak, ano? Ang dami pala nating kasalanan. Alam niyo po ba itong dila na ito? Itong boneless na dila na ito? Napakaliit na dila na ito? Pero, the most destructive instrument of human body. Ito yung pinaka-destructive. Ultimong, alam nating napakaliit, pero walang makakontrol dito. Even the strong man cannot hold that tongue. Pag sinabi mo na yan sa iba, hindi mo na yan kayang pigilan. May dagdag pa. Kaya kailangan pala, nag-iisip pala tayo. Sa bawat salita nating binibitawan, sa bawat salita, lalo na sa na hinahatol natin sa iba, dahil babalik sa atin ito. Kaya pala Lucas 6:38, kung ano man ang ibinigay mo, babalik sa'yo, siksik, liglig at umaapaw. Hindi lang po yan totoo sa pera, totoo din pala yan sa salita. Dahil sa Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Kaya pala itong ating dila na ito, napakaraming kasalanan. Kaya pala, alam niyo po ba na ang daming tao na mayroong sakit ngayon, marami mahihina, marami patay na. Alam niyo kung bakit? Dahil sa dila na ito. Hindi yan alam ng marami, ngayon ko din lang nalaman. Kaya mula ngayon, maging maingat na po tayo sa ating pagsasalita. Dahil ang sabi po doon sa Romans 2:1, kaya nga sino kang humahatol sa iba, wala kang may dadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng ganun. Aray. Sabi ko, parang hindi totoo to pero totoo to, salita to ng Diyos eh. Di ba? Verse 2, nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga yon. Akala mo ba'y makakaiwas ka, makakatakas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masasamang gawaing ginagawa mo rin naman? Sino ang mga ngatwiran sa salita na ito? Nakakahiya sa Diyos. Akala mo tayo magaling, akala mo tayo kung sino, kumakapula tayo sa iba. Kaya sabi, do not judge.
Do not criticize. Huwag kang pintas ng pintas. Akala mo gwapo ka. No? Huwag ka rin hatol ng hatol. Huwag kang bintang ng bintang. Alam niyo po ba dapat, bago pala tayo magbitaw ng salita sa ating kapwa, kailangan mag-isip muna pala tayo. Ito kaya makakabuti? Ito kaya ay kailangan ko pang sabihin? Ito kaya ay totoo? Dapat nagtatanong tayo ng ganyan. Kung alam mong makakasama sa iyong kapwa, huwag mo nang bitawan. Gawin mo na lang libingan ang iyong puso. Dito mo na lang ilibing yan. Huwag mo nang sabihin. Dahil maging aral sa atin ng mensahe na ito na bawat salita pala na ating binibitawan sa ating kapwa, iyahatol yan sa iyo. At ang Diyos ang hahatol, hindi yung sinabihan mo. Napakalinaw, sapagkat, di ba, hahatulan kayo ng Diyos. Ayon sa paghatol nyo sa iba. Nakakatakot. Lalo na tayong mga babae. Ang dami-dami nating sinasabi. Bunganga ng bunganga. Mag-amin nga yung mga bunganga ng bunganga. Mga anak ng Diyos yung nag-amin. Kasi bakit? Totoo. Diba? Salamat sa Diyos at narinig natin ito ngayon. Meron pang chance na magsisi at magbago. Amen. Purihin ng Diyos. No? So sa English po, Romans 2:1, gusto ko po kasi pinalagay ko to sa English dahil napakaganda po sa English. You therefore have no excuse. So hindi ka excuse. Ang sabi rito, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself. Because you who pass judgment do the same things. Now, we know that God's judgment against those who do such things is based on truths. So, ang Diyos kapag humatol, base sa katotohanan. Pero tayo hindi. Kaya sabi rito, hindi ka excuse. Kaya, pala sabi ng Diyos, Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi natin to alam. Mga mangmang tayo, dakdak tayo ng dakdak. Naglalagay pala tayo ng hatol sa ating sarili. Bakit? Hindi ko alam Sabi ng Diyos, sorry ka. Hindi excuse ang mangmang. That's why you are destroyed. Kaya kawasak. Ang dami mo walang sinasabi. Ho, 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 ho. Kaya sabi ko, habang pinag-aaralan ko to, para akong sinasapak, pak, pak, pak. Ako una, sapok na naman ako. Ang dami. Dahil panay po ang tanong ko sa Panginoon, Panginoon, narito po ang aking puso, siyasatin mo po. Meron pa po bang kulang na dapat ako'y mapasama sa rapture? Sabi ng Lord, ang dami. Thank you, Lord. Ang dami. At salamat, andito pa tayo sa mundong ito. Buhay pa tayo. Meron pa tayong chance to repent and turn away. Diba? Ang sabi rito, verse 3, so when you, a mere human being, ikaw na tao lang, sabi niya, pass judgment on them and yet do the same thing. Do you think you will escape God's judgment? Kaya sabi, mismo ang Diyos sa tao ka lang, hindi ka hukom. Ako ang hukom, sabi ng Panginoong Hesus. Ang trabaho po natin ay sumunod, isagawa, be a doer of the word. Amen. So meron lang po isang hukom. So every time po natin pala na tayo ay namimintas, pumupuna, minamaliit yung iba, hinahatulan natin yung iba, yan po yung iyahatol sa atin.
napakarami nating masakit na sinabi, lalo-lalo na sa ating mga asawa. Bakit tawa na tawa yung mga babae dyan? Siguro ang dami nyo sinabi, no? Nagtatago kayo. Yung mga lalaki, napapangiti. Ako, umami na ako. Mamaya, magsosorry na ako. Sorry, Papa. Diba? Sorry na ako sa Lord. Mamaya, doon po sa ating communion, magsisisi tayo, ha? Ay, naku, Diyos ko. Kaya sabi, akala natin walang nakarinig, hindi narinig ng ating asawa, kada magsasalita tayo ng patalikod, pero sabi, do you think you will escape God's judgment? Wala. At dahil wala, maging totoo ka na lang. Magpakatotoo ka na at umaming ka. Lord, I have sinned. It's me. Patawarin mo ko. Ako pala ay dapat tumupad na iyong salita, hindi ako dapat maging hukom. Ikaw lang ang hukom. At nawa ito ituro natin sa iba. No? Romans 2:11, maging sino ka man, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kaya sabi, pastor ka, presidente ka, di ba? Konsehal ka, mayor ka, hindi ka exempted. Walang paborito ang Diyos. Naghatol ka sa iba, kaya kita nyo, di ba? Si Erap, hinatulan ng plunder, yung naghatol ano ngayon? Di ba inani niya? Kaya sabi, maging sino ka man, presidente ka, konsehal ka, mayor ka, humatol ka sa iba, hahatulan ka rin ng Diyos. Amen? So it's better pala na hindi ka gumagawa ng ganon. No? Dapat pala yung masama na nakikita mo sa iyong kapwa, just keep quiet. No? 1 Corinthians 11:28 to 34. Ito pong babasahin natin, ito po tungkol sa communion. Napakarami nagkakasala dito sa area na ito. At nung anniversary natin, ang daming gumawa nito. Dahil hindi alam. But they are not excused. Basahin po natin. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo. At may ilan ngang namatay na. Bakit? Kasi nung Katoliko tayo ka. Diba? Basta tayo pumipila, nakikigaya lang kasi. Hindi natin dinidiscern kung anong ibig sabihin nun. Na bawat pag iyong pala kinain mo nang hindi ka nagsisi, gumagawa ka ng hatol sa iyong sarili. Kaya ang sabi, marami may sakit, marami may hina. Pero take pa rin sila ng take. Katawan ni Kristo. Take ka. Hindi mo alam. Nagbibigay ka ng judgment sa sarili mo. Bakit hindi mo alam kung para saan yun eh? Nakikigaya ka lang. Dapat pala, muna, magsisi ka muna sa iyong kasalanan. Hatulan mo na ang iyong sarili. Ganun pala dapat. No? Verse 31, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Na ibig sabihin, kung ikaw nang hahatol, Panginoon, alam mo, matakaw ako eh. No? Kaya ako nagkasakit. Alam mo, Panginoon, nagsinungaling ako kanina. So bago ka mag-take ng communion, lahat ng sinasabi mo, naalala mong kasalanan na ginawa mo, lahat ng inihatol mo at ipinintas mo sa iba, pagsisihan mo yan before you take the communion. Nagbibigay ka ng hatol, nagbibigay ka ng sakit sa sarili mo. Pag hindi mo pala yan alam. At ang sabi, you're not excused kung hindi mo to alam. Nandyan ang salita ng Diyos, kaya pala, ang trabaho ng kaaway, takluban ang salita ng Diyos.
Bakit? Naririto na kapag ginawa mo pala yan na hindi mo alam, you are not excused. You cannot escape God's judgment. You cannot. Akala natin ganun-ganun lang, ano? Verse 32, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. So ipinapaalam sa atin ang mensahe na ito para hindi tayo maparusahan sa darating na judgment ng world. Alam niyo po bang hindi tayo taga sanlibutan? Hindi niyo po ba napansin? Ang hahatulan ay sanlibutan. Kaya huwag kayong matakot kung daranas ng kahirapan ng sanlibutan. Hindi tayo taga sanlibutan. Kaya galit sa atin ang sanlibutan dahil pinili tayo mula sa sanlibutan ito. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! 33, kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain ng Lord's Supper, yun ang ibig sabihin nito, maghintayan kayo. So yung iba basta na lang kinain. That's why nakatatlo pa nga. Sabi ko, naisip ko to kanina. Bakit pag pupunta ron, lagi na lang ubos, no? Yung iba nakausap ko, ang sabi nila, ang gara naman ang baso rito, ang liliit. Akala nila yun ang pagkain na, yung maliliit na tinapay. Kaya nakatatlong baso sila, dahil ang liliit, dahil gutom na. At nung marinig ko yun, baliwala sa akin, dahil hindi ko pa to alam. Pero kanina pinaalala lahat sa akin, ano? Kaya kita nyo, verse 34, kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol ng kaparusahan ang inyong pagtitipon. Anong katwiran nila? Kasi nauuhaw na kami kasi nagugutom na kami Kaya sabi, kain ka muna sa bahay. Imbis na ma-bless ka, nag-church ka, naging judgment sa'yo. Hello? Kaya yung nagbibigay ng communion, dapat sasabihin nyo ito. Huwag nyo munang kakainin. Akala nila yun na yung snacks. Yun na yung merienda. Akala nila ganun, para tayong mga duwende. Akala nila yun na yung ating baso. Sabi ko, Diyos ko po, nakakaawa naman yung mga nag-take na basta ininom ng ininom. Kaya pala pagod na. Yung tagabigay, di ba nabigyan na kita? Kulang pa Akala nila kasi yun na yung merienda. Kaya nagkatapon-tapon. Sabi ko, bakit sabog yan? Nag-uunahan sila, akala nila yun na yung pagkain. Kaya sabi sa verse 34, di ba? Kung may nagugutom, kumain ka doon sa bahay nyo. Men? Sabihin po natin ito sa ating mga anak, sa ating kamag-anak. Napakahalaga po pala na tayo magsisi muna. Hatulan mo na yung sarili mo bago ka mag-take ng communion. Dahil yung pong ating communion na yan po ay simbolo ng katawan at dugo ni Kristo. Pag yan ay kinain mo lang na kahit wala kang motibo, hindi mo alam na ganun pala yun, hindi ka excuse. Magiging masakitin ka, mahihina ka, at later on, mamamatay ka. Dahil sa iyong kamangmangan. Nauunawaan po ba natin? Hindi na tayo matako ngayon. Amen? Huwag kang kain ng kain. No? Kahit hindi mo alam, inom ka ng inom, para kang sanay ka sa tagayan. Ganun ang ganitang tagay. Kala nila, yun na yung siguro yung tagay, ano? Kada inom pala, judgment. Kada inom, judgment. Kalungkot. Romans 14 verse 10. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ibig sabihin, huwag daw nating hatulan yung ating kapwa kasi lahat tayo ay akusado. Tayo yung akusado.
Sa harap ng Diyos, isa lang ang hukom. Amen? Galatians 6:5, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Na ibig sabihin, kung yan ay ininom mo nang hindi mo alam, hindi yung kasalanan na nagbigay. Kasalanan mo yan. Pananagutan niya ng nino, kung sino yung gumawa. Kaya napakahalaga pala ng wisdom. Pero yung iba pagdating sa salita ng Diyos, walang panahon, tinutulugan, kaya yun, wasak. Di ba? At marami sa atin, lalo na sa kapatiran doon sa labas, no? Hindi nila to alam. Kaya ba't ganun simba ko ng simba? Baka may nagawa kang ganito na hindi mo alam noon pa. Kaya hanggang ngayon, kumikilo sa'yo yung sumpa nito. So mamaya puputulin natin yan. Diba? Kaya yung iba, marami akong kakilala, kaibigan ng nanay ni Papa, puro may sakit. Hindi kasi nila to alam. They take communion. Mateo 12:36, tandaan ninyo, remember this, sabi ng Panginoon, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Walang kabuluhan, ibig sabihin, kasama rito yung joke. Joke lang, walang joke. Sabi, walang kabuluhan. Pananagutan mo yan. Sino rito yung mahilig mag-joke-joke? No? O sabihin, may sasabihin masakit, tapos sasabihin, joke lang. Ang sabi rito, tandaan mo to. Tandaan nyo, tandaan natin lahat. Ang sabi niya, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhan. Nonsense. Ang salitang sinabi niya. Ang dami nating i-confess mamaya. Ano yung mga biro-biro mo? Di ba? Yung pagsabi-sabi mo ng kalbo. Mamaya, later on, kalbo ka na rin. Negro. Di ba? Yun, negro ka dun sa impyerno dahil susunugin ka eh. So, hindi dapat. Pangit. Di ba? Napakarami nating sinasabi na ang liliit pero it counts. No? Counted lahat. Counted on the day of judgment. Lalo na pagkalasing na, grabe. Na? 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nung tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So, ang itong verse na to, ito po ay pagkaharap na natin si Kristo. Sa mga Kristiyano ito. Kaya sabi, nung nabubuhay pa tayo sa daigdig. Ibig sabihin, hanggat nandito tayo, yung lahat ng ating mga ginawa, mabuti man o masama, merong reward, merong punishment. Kaya sabi ni Santiago 1:19-20, mga kapatid kong minamahal, mga born again, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, quick to hear, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Aray na naman. No? Ang sabi rito, baliktad ang ating ginagawa. Ang sabi rito, quick to hear. Pero hindi, quick to speak tayo. Ang sabi, slow to speak. Dahan-dahan ka lang magsalita. Tapos, dahan-dahan ka rin pag nagalit. Bakit? Ang sabi kasi, dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Dahil malimit pag galit tayo, dyan na tayo nagsasalita ng hindi tama. Sabihin, pasensya ka na ha, galit lang ako kanina kaya nakapagsalita ako ng ganon. Pero nasabi mo na. Aroy. Kaya sabi, ano daw ang dapat mabilis? Yung pakikinig. Alam niyo ba kung bakit pakikinig? Kasi yung ating ears, yung ating pakikinig, ito po ay simbolo ng ating soul.
Lahat kasi ng ating napapakinggan pupunta sa puso at nandito yan. Kaya sabi, quick to hear, slow to speak, slow to anger. Huwag agad magagalit. Ako'y laging galit. Naku po, sabi ko para ako sinasapok. Salamat sa Diyos. Ako'y labis na nagpapasalamat sa mensaheng ito. Every time po na gumagawa ko ng mensahe, ako ang unang-unang pinapalo. At ako'y nagpapasalamat. Dahil alam ko, hindi lang ako may problema nito. Lahat tayo. Amen? Lahat tayo, mahal ng Diyos. Binibigay sa atin ng mensaheng ito dahil ang sabi ng Diyos, para hindi kayo hatulan pagharap nyo sa akin. Dito pa lang dapat hatulan na natin ang ating sarili. Panginoon, chismosa ako, Panginoon. Lasubas ako, Panginoon. Sinungaling ako, Panginoon. Di ba? Reklamador ako. Puro ako, hindi yung ikaw. Ikaw ay humahatol. Tama. Santiago 4:11-12. Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. You see, kapag pala tayo ay humahatol, parang as in, kinukuha natin yung damit ng judge, di ba nakakulay itim sila? Uupo ka dun sa judgment seat, ikaw na ngayon yung hukom. Pero sabi, no, hindi ka hukom, hindi ako hukom. Tayo ay tagasunod, tagatupad ng kautusan. Dami nating kasalanan, ano? Verse 12, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siyang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, ako, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Sakit, ano? Pero salamat sa Diyos. Pinaalam sa atin ito. Pagdating ng oras na pagharap natin sa Diyos, marami na ang mababawas doon sa judgment natin. Dahil iba po ang paghuhukom sa Kristiyano at iba rin doon sa hindi Kristiyano. Sila sa apoy. Tayo, during rapture time na to, after rapture na to, mangyayari ito sinasabi ko sa inyo. Kasi ito, sila yung mga hindi tumanggap kay Kristo, yung mga hindi naniwala doon sa namatay si Kristo dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, lahat po yun sa apoy na. Pero tayo po, na kumilala kay Kristo, doon naman tayo sa langit hahatulan. Kasi doon, habang sila'y pinarurusahan, tayo naman, bigayan ng reward. At yung iba naman, mawawala yung reward. Bakit? Dahil lang doon sa mga sinabi, sa mga inihatol. Kaya ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Kailangan pala yung dila na yung ginagamit to preach Jesus. To preach the gospel, not the gossip. Not the judgment. Amen? 1 Corinthians 3:13-15. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Ito po yun, no? Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon na hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So ito yung mga ginagawa natin dito sa ibabaw ng mundo na ito. Dito sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang motibo mo bakit ka naglilingkod? Ano ba ang motibo mo bakit ka naririto? Ang sabi, makakayag lahat yan. Sa araw ng paghuhukom. Susunugin niya ng apoy kung ano yung motibo mo. Ano man yung ginawa natin dito, mabuti o masama, ang susupok dyan ay apoy. Because God is a consuming fire. Pag nasunog yung ginawa mo na yon,
no reward. Kaya kailangan napakahalaga ng ating motibo sa pagpunta natin dito. Motibo sa paglilingkod sa Diyos. Ano ba, namemera ka lang ba? Nagpapasikat ka lang ba? Bakit ka naglilingkod? Tatakbo ka bang politiko? Bakit ka napunta dyan sa church na yan? Para makuha mo yung miyembro? Di ba? Kaya lahat ng ating lihim ay mahahayag. Yung iba, very obvious na. Kaya namang napunta yan dun dahil tatakbo Kaya naman nagpunta yan sa birthday kasi tatakbo Alam natin, kitang-kita natin. Diyos pa ba? Ang hindi nakakaalam nun ng totoong motibo mo? Amen? 1 John 2:28. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. At nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon, araw ng paghukom. Magkaroon tayo ng kapanatagan kapag tayo ay humarap sa Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhating ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhating ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin,